Nagsalita na ang mga taga-Cordillera. Iginiit nilang mas ligtas sila noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa kasulukuyang administrasyon kung saan talamak ang kriminalidad at ilegal na droga. Narito ang report ni Paul Montibon. Bilang isang magulang, aminado si Pastor Mon Borromeo ng Baguio City na hindi naligtas ang panahon ngayon. Anya, hindi tulad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kahit sa kalaliman ng gabi, walang pangamba ang mga magulang para sa seguridad ng kanilang mga anak at pamilya. Ito'y isang malinaw na patutuo mula sa mga nakaranas ng kaginhawaan at kapayapaan noong nakaraang administrasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ikinasa ang Bring Him Home a Prayer Rally for Tatay Digong sa Baguio City, isang malakas na panawagan para sa kanyang pagbabalik at patuloy na paglilingkod sa bansa. Mariing giit ng mga dumalo, noong panahon lang ni Duterte nagkaroon ng takot ang mga kriminal, drug lords at mga korap. Isang matapang na pamumuno na siya namang kabaliktaran ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mas safe talaga nung panahon ni Duterte, mas may takot ang lahat ng mga users. At ngayon kasi parang ano na tayo open na naman tayo bumalik tayo sa dati. Which is para sa amin nakakatakot. Hindi ko nga kayang pauwiin yung anak ko ng 6 o'clock ng gabi kasi talagang tinatawagan ko na sila pagdating. Alam ko lumabas ng school, 30 minutes after na tatawag na kasi hindi na talaga safe. Unlike before, pinapabayaan lang namin silang lumabas. Malaki ang takot ni Pastor Mon para sa kanyang mga anak na huwag sanang maimpluwensyahan ng masasamang gawain dahil sa lantarang kriminalidad at laganap na iligal na droga sa bansa. Alam niya kung ano ang kinabukasang naghihintay sa kanilang henerasyon kung magpapatuloy ang kawalan ng aksyon sa iligal na droga sapagkat siya mismo minsan ay nabiktima na rin nito. Napabarkada ako na sumasama sa kanila na pinagtripan ako. Lulong kami talaga sa droga nung panahon na yon. Pero talagang naranasan ko yung kasi sabog na sabog lahat naranasan at saka lasing pa. Naranasan ko yung pinagtripan ako na pinaghubad, pinagsayaw ng hubot-hubad. Pagkatapos nangyari pa, yun nga yung may sexual molestation na yun. Pero after that, nangyari pa rin sa ibang barkada rin na halos na pagsamantalahan din talaga ako na talagang pakiramdam ko na baboy talaga ako sa ginawa nila. Imagine niyo na lang yung ginawa sa isang lalaki na ni-rape. So ganun yung naramdaman ko nung panahon na yun at yun ang ginawa sa akin. Dahil lahat kami nakadrugs nung panahon na yun. Ngayon, higit pa ang kanyang pangihinayang sa naudlot na drug war ng dating Pangulo. Anya, imbis na labanan, tila pinoprotektahan pa ngayon ang mga adik at drug